Jackie TV, sabay tayo sa laban, karamay sa kalungkutan. Kwento mo akin. Dear Papa Jackie, tawagin mo na lang akong Ella, isang professional teacher na sa ngayon. Ang kwento ko ay tungkol sa pagmamahal at pag-ibig na ipinakita ng isang magiting at mapagmahal na ina. Single mother, kumbaga, pero naitaguyod niya kaming magkapatid at naahon kami sa kahirapan kahit siya lang mag-isa. Sisimulan ko ang kwento noong high school pa ako na naging saksi ako sa pagdadalang Makati ng aking ina dahil sa pagpanaw ng aking ama. Walang araw na di ko nakikita si ina na hindi umiiyak dahil alam ko sa murang edad ko kung gaano niya minahal ng sobra ang aking ama. Dumating sa punto na gusto niya nang sumuko, pero araw-araw ko rin pinapatatag ang damdamin ng ina ko sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kanya na di siya nag-iisa at nandito kami ng kanyang mga anak. Hanggang sa nakabangon at natanggap na rin ng aking ina ang nangyari sa aking ama. Maaga siyang nagigising para ipagluto kami ng pagkain at umaalis na ito ng bahay bago pa man kami magising. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta at anong ginagawa niya. Basta pagkarating namin mula sa school, nariyan na siya at nakapagluto na ng pagkain namin. Tinatanong ko naman ang inay kung saan siya nanggaling, pero sagot niya, kailangan niya lang na umalis ng maaga para makapagtrabaho. Isang araw di alam ng aking ina na wala akong pasok. Napagplanuhan ko na sundan ng aking ina kung saan siya patungo. Mahigit 5 minuto din ang paglalakad ko sa kasusunod sa kanya hanggang sa makarating kami sa isang construction site. Biglang naglaho ang aking ina. Hinanap ko siya, paikot-ikot ang mata ko sa paligid dahil di ako pwedeng lumapit sa area kasi baka makalata ang aking ina. Tumulo ang luha ko nang makita ko siya. Nagbihis ng uniform at dito pala nagtatrabaho ang aking ina bilang construction worker. Kaya pala maaga siya kasi siya ang naghahakot ng hollow blocks at semento papasok sa gusali. Nasabi ko sa sarili ko na di ko hahayaan na masayang ang paghirap ng aking ina. Ito pala ang dahilan kung bakit maaga pa siya umaalis ng bahay. Umuwi ako sa amin at inayos ko na ang mga gamit ng mga kapatid ko kasi may mga pasok pa sila. Sa isip ko pa rin ang postura niya, maalikabok na ang damit at kita ko ang pagod sa kanyang mga mukha. Sabi ko sa sarili ko, sisipagan ko palalo at kung maaari, gagawa din ako ng paraan para hindi ko na kailangan manghingi sa magulang ko. Nag-sideline ako ng paggawa ng mga projects na mga kaklase ko para sa ganun, makalibre ako sa mga materyales at di ko na kailangan manghingi pa sa magulang ko. Araw-araw nakikita ko ang pagod sa mukha ng inay. Nasa college na ako at ni minsan wala akong sumbat na narinig sa kanya. Maaga pa rin siyang lumalabas ng bahay at alam ko gumagawa siya ng paraan para matustusan ang pangangailangan namin dito sa loob ng bahay. Sa awa ng Diyos, nakakaraos naman kami. Makakain naman kami ng sapat at di nagkulang. Hanggang sa nagtaka ako bakit nakahiga ang aking ina pagdating ko mula sa paaralan at may plaster ang kanyang mga paa. Dahil sa pag-aalala ko, di na ako nagdalawang isip na tanungin siya kung anong nangyari. Aksidente daw siyang nakaapak ng pako at bumaon talaga ito sa kanyang mga paa. Nag-aalala ang aking ina kung saan daw siya makakakuha na makakain kung titigil siya sa pagtatrabaho.
Kaya sinabihan ko siya na ako muna ang gagawa ng paraan hanggang sa gumaling siya. Pero hindi naging madali ang kalagayan niya. Noong gabi na yon, biglang nanginig ang aking ina at namagalalo ang sugat niya. Kaya pinilit ko siyang magpagamot kahit ayaw niya dahil kapos kami sa pera. Mabuti na lang at naagapan ang impeksyon at gumaling siya. Nag-apply din ako as working student sa school namin, sa ganun makabawas ako sa pagiging pasanin ng aking ina. Matanda na ang aking ina sa ngayon at hindi na nagtatrabaho. Ako naman ang tutulong sa kanya. Ngayon, na may stable job na ako bilang isang licensed teacher, hindi ko na hinayaan na ma-stress pa ang aking ina. Alam ko na di ito sapat para pasalamatan siya sa mga paghihirap niya na nagawa sa amin ng kapatid ko. Pero di ako titigil na ipakita sa kanya na mapalad ako na siya ang aking naging ina na di bumitaw maging maganda lang ang aming kinabukasan.